May isang uri ng sakit mula pa noong panahon ng ancient Egyptians and Greeks na kakaiba ang kanilang gamutan at teorya nila dito. At naging malaking issue pa ito nang dumating ang taong 1900s sa iba't ibang parte pa ng mundo. Ang paniniwala pa nila sa sakit na ito ay gumagapang organ na ito papunta sa iba pang organ sa loob ng katawan at nagiging dahilan pa ito ng kakaibang reaction sa katawan na lalong nagpapalala sa sakit. At ang mga sintomas ng sakit na ito ay paghahabol sa hininga, anxiety, depression, amnesia, paralysis, pain, seizures, hallucination, infertility, at nahihirapan sa pagsasalita. Atin alamin ang tinatawag na hysteria. Anong klaseng sakit ba ito? At bakit napakalaking issue ang nangyari at iniwan nito sa ating kasaysayan? At anong organ ba natin sa katawan ang gumagalaw patungo sa iba pang organ? Panibagong video at panibagong kaalaman na naman ang malalaman natin ngayon. Kaya, huwag nang pahuli pa, alamin natin ang histeryo ng histeria. Kapag narinig nyo ang salitang histeria, anong naiisip nyo? Ang maiisip natin agad ang salitang hysterical. Ang hysteria ay isang physical illness na mga kababaihan ang madalas tamaan nito. Ito ay may tuturing na matinding pag-iisip o emosyon na hindi na kayang kontrolin ang sariling katawan at pag-iisip. Alam niyo ba na nagkaroon ito ng kakaibang kasaysayan na naitala sa ating world history dahil sa mga theories na ginawa sa sakit na ito ng mga dating manggagamot? Ang salitang hysteria ay galing sa salitang Greek na uterus na hystera. Kapag sinabi mo na uterus ay isang maselang parte ng mga kababaihan. Ang pinakamatandang tala na tumutukoy sa hysteria ay noong pang 1900 BCE sa Egypt at nakita ito sa kahon papyrus. Ang kahon papyrus ay mga koleksyon ng mga ancient Egyptian texts kung saan mababasa ang lahat ng mga pangyayari sa panahon na ito mula sa mathematical, medical at iba pang mga nakatagong kasaysayan. Ayon sa nakatala sa kahon papyrus ng Egypt, ang hysteria daw ay sakit ng wandering uterus. Kalaunan, tinawag na din itong hysteria. Ang sabi sa kahon papyrus, naglalakbay daw ang uterus paakyat kaya naapektuhan at nagkakaroon ng ibang sakit ang ibang parte ng katawan. Ang ibig sabihin, kung pumunta o naglakbay sa bandang uluhan mo ang uterus, dito ka na magkakaroon ng sintomas na sakit sa pag-iisip. Ang weird, no? Ang treatment ng mga doktor noon sa wandering uterus na ito ay pagbibigay ng kakaibang gamot din. Halimbawa na lang na papakainin ka o papaamuyin ka ng isang uri ng gamot o herb na mabango at ito ay maghihikayat sa uterus na bumalik sa dati niyang pwesto. At isa pa, maglalagay ng isang uri ng herb ang doktor sa ari ng babae para mahikayat na bumalik agad ang uterus. Ayon naman sa panahon ng Greek, tanggap nila ang theories ang meron sa Egypt noon tungkol sa hysteria. Kaya lang, nadagdagan ang theory na ito. Ano na naman kaya ang weird theories ang kanilang masasabi? Ayon sa mga Greek, ang hysteria ay inability to bear children o hindi kayang magbuntis at hindi daw maaring ikasal o mag-asawa ang may diagnose nito. Naniniwala sila Plato at Aristotle tungkol sa theory ng hysteria at tinawag pa nga ito ni Plato na female madness. Yes, ang hysteria ay tinatawag din na female hysteria. Dahil ang sakit na ito ay sa mga kababaihan lamang, ang sakit na ito ay women's lack of sexual activities dahil nga sa pagiging sad, bad, at melancholic uterus. Ito ay ayon sa kanilang theory. Ang ibig sabihin, nalulungkot ang uterus kaya ito naglalakbay sa iba't ibang parte ng katawan.
Iba naman ang paniniwala ng mga ancient Romans na ang hysteria ay abnormality of the womb o miscarriage, menopause at iba pang sakit sa ari ng mga kababaihan. Mabuti na lang na bago ang theory sa ancient Roman. Sa pagitan ng taong 5th to 13th century, dahil sa pagtaas ng Christianity sa Latin West, iba naman ang kanilang pagkakaintindi about sa hysteria. At sinasabi na makasalanan ng isang taong meron nito. Kapag ang babae ay inatake ng hysteria, pinaniniwalaan na sinapian ito ng demonyo. Kaya, instead na dalhin ang pasyente sa hospital, dinadala nila ito sa simbahan para magamot. Kaya ang simbahan ay nagsimula na magbigay ng mga prayers, amulets, at exorcism. At nalaman nila nga na nagkaroon ng matinding sexual desire kaya nagiging hysterical pa ang pasyente. Kaya sinasabi na dapat pang magkaroon ng maraming anak ang isang babae para hindi magkaroon ng hysteria. Alam niyo ba noong 1870 may nakagawa ng isang aparato para magamot ang hysteria at ito ay ang vibrator. Dahil nga sa paniniwala nila na kulang sa sexual ang mga kababaihan na naapektuhan ng hysteria. Sinasabi ng kauna-unahang gynecologist na si Trota de Rogero ay nahihiyamang magpatingin sa doktor ang mga kababaihan dahil natatakot silang magkaroon ng issue dahil sa hysteria, pero nagbibigay siya ng prescription sa mga pasyente ng isang mint para sa sakit nito. Pero noong panahon ng Renaissance period ay pinaniniwalaan nila na ang hysteria ay original sin, kaya maraming hinihinalang sila ay mga witches at sila nga ay ini-interrogate, tino-torture, exorcism at execution. At nagkaroon nga ng tinatawag na Salem Witches Trial noon. Abangan niyo po ang video tungkol po dito at alamin natin ang nakatagong histeryo nito. Dumarami at unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago sa mga theory sa hysteria, katulad na lang ng theory ni Charles Lippois na ang hysteria ay malady brain o sakit sa utak. At sinasabi naman ng English physician na si Thomas Sydenham na ang hysteria ay isang emotional condition, hindi physical condition. Ayon naman sa pag-aaral ni Paul Brickett, ang hysteria ay isang chronic syndromes na nakakaapekto sa iba't ibang organ system sa katawan ng tao. Kaya tinatawag din ito na Brickett syndromes o somatization disorder. Ang somatization disorder, ito ay mental and behavioral disorder na nakakaapekto sa somatic nervous system. Ang somatic nervous system ay nakakonekta sa utak ng tao. Sa pagpasok ng taon ni Jean-Martin Charcot, pinag-aralan niya ang mga kababaihan sa France sa pamamagitan ng hypnosis treatment, kung saan nalaman niya na ang madalas na pinagmulan ng hysteria ay tinatawag na patriarchy. Ang patriarchy ay ito yung pinamamahalaan ng isang lalaki sa particular na grupo o family. Sa mga kababaihan, halimbawa na lang na ang tatay o nakatandang lalaki na kapatid na pagdomina sa mga kababaihan. Nang itinuro ni Charcot kay Sigmund Freud na patunayan na nga na ang hysteria ay nagsisimula sa mga hindi magagandang karanasan tulad na lang ng pananakit at panggagahasa sa mga kababaihan na nagiging dahilan ng matinding emosyon o trauma, kaya nagkakaroon ng symptoms ng hysteria. Kaya noong 1980 ay nagbago na ang pananaw tungkol sa hysteria at binago na ang tawag dito at ngayon ay tinatawag na itong conversion disorder. Ang conversion disorder ay isang mental problem ng isang physical symptoms na hindi kayang kontrolin ng ganitong sakit, katulad na lang sa seizures at paralysis. Huwag mag-alala, sa panahon natin ngayon, meron na tayong treatment sa sakit na ito at kailangan mo lang magpatingin sa iyong doktor para sa tamang therapy at tamang gamutan. Kaya tandaan natin, ang uterus ay hindi naglalakbay sa katawan natin. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?